So, hi guys, me again. My name is January Jason Rendon and I'm from BIS 81A. And pag-usapan naman natin ngayon is mga loops. Pero ang uunahin natin is while loop. So, direkta na agad tayo sa example. Punta na agad tayo dito sa NetBeans. Sa paggawa ng while loop is, guys, gawin natin yung una is, siyempre, file muna. Lalagyan muna natin yung ating, kahit anong lalagyan natin is, while loop yung ating, kaya while loop yung inalagay natin dito. While loop. Yun. Ilis na natin yan. Yan lang natin. So, ayun, nandito na tayo. Sa ano naman natin is, we use integers para mas madali. Gamit natin ng int. Ayan. Or lalagyan natin dito is, itong gusto natin dito is, lagyan natin is count. Or bilang natin. Equals to, lagyan natin dito is, kahit anong numbers dyan, mga lagyan natin. 1. Ay, yes. Base 9. Yan na lang. 10. Tapos, semicolon. May tapos na tayo natin. Nag-declare tayo ng variable natin na count is equals to 10. So, enter na natin yan. So dito naman is, yan. Dahil while nung ating while loop yung pa natin, ang variable, ang nito, declaration nito is while. Ganyan. Dapat ilaw yan guys kasi kailangan dapat ilaw yan para baka mag-spelling kayo. And dapat is small letter. Lahat naman ng variable na dinideclare natin is dapat is small letter kasi error are malaki. Okay. Tapos yung namin dito, yan, colon. Tapos yung count. Kasi yung count yung nilagay natin kanina. Yan. Tapos, ay natin dito is count is less than. Greater than na lang. I see. And less than 5. Ay, yes. 5. Ganyan. Of course. Natin dito is close na natin yan. Tapos plus. Kasi nga tayo ng while, kaya mag-open tayo ng plus dito. Open guys. Tapos, natin dito is, ito lang natin yan. May perfect. Ito naman is, i-print na natin siya guys. Okay, print natin yan lagi. Print natin yan. Tapos, yung in-declare natin na variable, which is count. Yun. Ating count. Tapos, close na natin yan. And don't forget na i-bring ang toys. Maglalagay lang tayo ng ganyan. Semicolon. And yun. So dito naman guys is, wait up. May pula tayo guys. Paglagay ulit tayo ng blocks. Blocks dito, ganyan. Enter natin yan. And print na natin siya guys. Print. So ayan. So ang gusto kong palabasin dito is kung, wait up. Kahit ano yung lagay mo dyan, kahit ano gusto mo. Pero nalagay natin is, papasa ako this text sem. So inagay. So gusto kong palabasin dito is itong gusto kong i-print dito. Para print to, para mag-print to, kailangan yung declaration natin dito is ito, which means is count is greater than 5. Magiging siya, true siya. So ang magpapakita dito guys is, pag-print natin yan. Tingnan ko kung hindi ako nagkamali. Ang sinabi. Ayun. Naging tama siya. Kaya, dapat hits tama ito para kung gusto mong palabasin nyo dito. Kasi ito yung gusto mong palabasin, magiging yan. So pag naman ang gagawin natin dito, gawin natin itong false. Nag-state natin. Ganyan. Ganito yung magpapakita guys. So, kailangan maging true yung ating dineclare dito para ito yung lalabas. Kasi walang katapusan yan guys. Nakapos ng numbers na yun, papapakita dyan. So, ganyan natin. Wala true.
kasama this time. So, ayun, if you enjoy, and thank you guys for watching. So, what is up guys? Me again, Dan Rondon, and for sa next clip naman natin ngayon, pag-usapan natin ang for loop. So, una sa lahat, mga bang for loop? For loop is control flow statement in programming. Statement in programming that repeats a block of code specific numbers of times. So, like na agad tayo sa ating code. Okay. So, siyempre, gawa ulit tayo file. Lagi. May natin ito is for loop. So, for loop tayo ngayon guys. For loop. So, yan. Yan natin yung create. So, yun. Ito na tayo. So, in this guys, gawin natin is, so, topic natin is for loop. So, ano, pag for loop naman, pag yung variable natin, yung ano natin is, yan yung lagi, yung declare natin is for. Kasi nga for loop tayo. Yan tayo. Yan. Integers is equals to okay lang. And lagyan natin is kahit anong scenario dito. Pero sa akin gusto ko is say ano yan, given yan. Given sa atin. So close na ako dyan ulit. Is equals to anong i natin? Kahit anong number dyan guys, pwede nyo ilagay. So natin 30. Kasi ano ko si carry. So semicolon. Tayo yan. Tapos dito magde-declare ulit tayo ng ibang statement. So lagyan natin is B naman. O yan, B na lang. B is lagyan natin dito is greater than 0. 0, tapos semicolon ulit. Tapos yung gawin natin dito is yung B natin is so yung gusto natin dito itong print itong 30 gusto natin siya i-print pababa guys, like mag-start siya sa 30 to 29 to 1. So para magawa yun, ang lalagay natin dito is minus. Sino ang ating minus doon? Ito. Yan, minus. Tapos close lang natin yan. Tapos siyempre maglagay tayo ng dyan bracket dyan. So namin mali ata ako. Guys, namin ko yung mali. Ay, mali ako pala. Ano pa namin mali ko? Ano pala? Ay, pala to kasi ayaw nilagay ko dyan. Mali na nga. Ay. So, ganyan. Natin. So, ipapit na natin yan. Stem that out that bring ln. Yan. Tapos so ipe-print na natin yung ating variable na i. So i. Sabi ko lang. So yun. Tapos na tayo dyan. So wait up. Ayan natin guys. Ayan. Pulang tayo ng isang ganyan. Yung isang bracket. So ganyan, as you can see, yung statement natin dito is true. Dalawa po itong ginawa natin dito. Ito, 9. Isa na po yan. So, I is equals to integer for loop in I is equals to 30 semicolon. I is greater than 0, which is true. Kaya, sa ating malabasin dito is sa print yung 30 pababa hanggang 1. So, ganda mangyari dyan. Ayun, kita nyo naman guys. Diba? Nagsimula siya sa 30 pababa. Kasi ngayon ginawa natin dito is minus. So, pag ginawa natin plus yan. Plus, tingnan yung mangyari guys. Ayun, walang katapusan. Mag-start yan dun sa 30 hanggang sa walang katapusan ng numbers. Yun ang mangyari din guys. Kaya always
lagay natin dito is minus minus. Kaya minus minus yung lalagay natin. I-repeat siya na. Ganyan. Lalagay natin. So, ayun. Yung gusto natin palampasin, mag-step pababa, kaya minus yung ginamit natin. Ilagay natin dito. Kahit anong numbers yung ilagay natin dito guys na ano, like, sample, 5. Yan, 5. Dito naman gusto ko 5. 5 to ano? 5 to 5 pababa. So, ilagay natin yan. So, yun. Yun lang guys. Ganun lang po siya kadali. Ang dali. So, hello guys. Me again, and Brandon. And for this last clip, huli na tayo guys. Kasi nga, natapos na natin kanina yung for loop tsaka while loop. So, last natin ngayon is the while loop. So, siyempre, yung sa lahat is, tama ba ang the while loop? The while loop is a loop. Different loop is different. It is always run the code block at once. Sabi niya guys, at once. Sabi niya dito. At once. Even if the condition is false from the start. So, kita lang bago niya kasi gusto niya kanina. Do while. Guys. So, dito naman, example natin dito is mag-declare agad tayo ng integers dito. So, int yan, and so, kahit anong numbers, ay na ako guys. Kasi, let's space natin dyan. May mali ako dito. Mali na. Okay guys. Space natin dyan. Space. So, yung I natin is I. Space. Siyempre, ganyan lagi. Lagay natin lang. Ay, mali ka lang guys. Isang block lang pa ko. Siyempre, dahil do while loop to, so, ang declare natin is, siyempre, while. While yung ano natin, yung declare natin na I, which is 5, is greater than, less than. Less than nalagay natin guys. Less than, tama ba? Okay na lang. Pre, ganyan. Semicolon. Kulang tayo ng bracket, kaya nire-red yan. Yun, tama na. Tingnan nyo po dito guys, tapos na po ang ating code. So, try natin pong i-run. Ayun, nag-run po siya na from 5 hanggang sa 9. Kasi nga 10 yun. Mag-plus-plus lang po siya guys. Pero pag ginawa natin itong minus, tingnan yung mangyari guys. Yun. Ito po yung mangyari. Walang katapusang numbers yan. So, pag the while loop always used, lagi natin yung ginagamit is plus-plus po talaga. Kasi nga, pero pag minus naman pala, pwede mo naman siyang ibahin. Like, ganito gawin mo itong. Ganyan. Yun, di ba? Pag minus, dapat is false yung ating statement. Pero pag plus plus, dapat is pag true yung ano natin, statement natin is, syempre, ang ilalagay natin dito is, plus din kasi nga true yung ating statement. So, ganoon natin. Ayun. Kasi pag ano yan, pag false tsaka true yung ating ganito, hindi sila yung prelate natin is walang katapusang numbers yan.
tapos ang numbers. So, ayun lang po guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed and hope you learned. Alam na may natutunan kayo sa ating video for today. And yun lang po guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Maraming salamat. Thank you sir.